Everyone, our Bible verse for today is all about Genesis 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, gustong iparating sa atin ng verse na to na God is the absolute authority. Pag sinabing absolute authority, ano ba ang ibig sabihin ng absolute authority? Ito po yung highest authority na pinakamataas na authority. Example, nagkaroon ka ng kaaway yung kapitbahay mo. Then, ang nangyari, nagbaranggayan kayo. So, nasettle sa barangay, pero pakiramdam mo, masama pa yung pakiramdam mo, agrabyado pa. So, meron tinatawag na NTC, Municipal Trial Court. Pag hindi naman na-solve sa Municipal Trial Court, meron tayong tinatawag na Regional Trial Court. At kapag hindi pa rin okay sa Regional Trial Court, meron tinatawag na Supreme Court. Sa Supreme Court, kapag nanalo ka, ikaw na talaga ang panalo. Pero kapag natalo ka, hindi ka na pwede umapela kasi talo ka na talaga. So, sino ang pinaka-highest authority ng buhay mo? Minsan, yung may mga asawa, ang highest authority ng buhay nila yung mga misis nila. Kung ikaw naman ay binata dalaga, ang highest authority ng buhay mo ay ang nanay at tatay mo. At kung ikaw naman ay Christian, ang highest authority natin is yung mga leaders sa church. Pero, the highest authority is once in a lifetime. Yung pinakamataas sa buhay mo. The highest authority cannot be disapproved. So, na hindi ka pwedeng umapela, diba? Bilang isang Christian, ang pinaka-absolute authority natin ay ang Diyos at ang kanyang salita. In the beginning, God created the world, the heaven and earth, diba? So, God is the final authority. Of all people have different authority in life. Marami tayong advisors and mga bosses, advisors and mga bosses. That's why, tinawag na King. God is the King of the kings of all because He is the authority is under Him. Ang Diyos, ang salita ng Diyos ay ang pinaka-authority natin sa buhay natin. Let's shape our life based on God's authority. Nahuhulog tayo sa authority ng Diyos at huwag nating hayaan na yung salita ng Diyos ang nag-a-adjust sa atin. Minsan kasi, kapag binabasa natin yung verse, ni-interpret natin to na ayon sa kagustuhan natin, sa pangangailangan ng laman natin, diba? So, huwag natin hayaan na ganun mangyari. Tayo ang mag-adjust sa authority ng Diyos at salita ng Diyos. Sa ating buhay, hayaan natin na baguhin tayo ng Diyos. Aralin natin ang salita ng Diyos at magpabago tayo. So let's start this year, your new year, have a commitment in God's will. Ang salita ng Diyos, pag sinabi ang commitment, diba, is ito talaga yung itatalaga mo sa sarili mo. So submit all things in God's supreme authority. Hayaan natin siya yung manguna sa buhay natin. Yung Diyos ang maggabay sa atin. Yung salita ng Diyos ang magbigay ng buhay sa atin papunta sa tamang direksyon. Siya yung pinaka-supreme court natin. Mataas sa kahit kaninong interpreter. Tayo, kung meron mga preachers, mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ingat kasi minsan na-abuse ang salita ng Diyos at parang nanggaling sa iyo mismo, no? Huwag natin tignan yung mga leader as a final authority na sa kanila nanggaling yung salita, at huwag din natin, kasi pag tinignan natin ng ganun, minsan na-abuse nila yon. So, na-abuso. Lalo na kapag may naririnig kang sinabi sa akin ng Diyos, ito yung tinuro sa akin ng Diyos. No?
At mahilig tayong makinig or mag-question sa buhay natin kung ano yung tama at mali. Pero meron tayong hindi kayang questionin sa buhay natin. At yun yung Korte Suprema ng buhay natin. At yun ang Diyos. Hayaan natin this new year na siya yung mag-guide sa atin at magpabago sa atin. So, goodbye 2024 and now welcome 2025 as New Year na si Kristo yung mag-guide sa'yo. He is the final authority na susunod mo sa buhay mo. Thank you everyone and God bless.